Banal at mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng kabutihan at pagmamahal niyo po sa amin at patuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming ginagabayan sa lahat ng aming pamumuhay dito sa mundong ito. Sa mundong itong Panginoon ay walang kapayapaan at walang kasiguraduhan sa mga bagay na nakikita namin sa mundong ito. Ngunit patuloy niyo pong binubuksan ang aming espiritual na mata upang makita namin ang kaluwalhatian sa kalangitan na naghihintay para po sa amin at naghihintay ka rin po para po sa amin na makasama niyo po doon sa walang hanggang kaharian sa langit. Maraming salamat po Panginoon sa sakripisyo niyo na niligtas niyo po kami sa kapahamakan na kami noon ay papunta sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Ngunit dumating sa amin ang tunay na pag-ibig mo at hanggang ngayon ay tinatamasa po namin ng buong buo at buong puso po kami sumasampalataya sa lahat ng mga ginawa po ninyo para po sa amin. Sa mundong ito, Panginoon, nakikita na namin yung mga huling tanda sa panahon namin ngayon, lalo-lalo na po na magulo na po yung mundong ito at alam namin na papunta na po ito sa pagkawasak at malapit na rin po ang iyong ikalawang pagbabalik. Kaya habang nanatili kami sa mundong ito, Panginoon, ay hinihiling po namin na palakasin niyo po ang aming pananampalataya, palakasin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Dinadalangin din po namin na yung paparating po naming summer retreat para po sa mga naliligaw na kaluluwa, naway gabayan niyo rin po kami at patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasang pisikal at higit sa lahat, spiritually na kalakasan. May mga nanghihinaman po sa mga brothers and sisters sa kanilang pananampalataya dahil sa kahirapan at kapighatian na naranasan nila sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Tulungan at gabayan niyo rin po sila, Panginoon, naway malampasan nila ang lahat ng ito. At sa mga may karamdaman, hipuin mo po ito, Panginoon, para makasama po namin sila muli sa fellowship na ito at sa pakikinig ng iyong banal na salita. Kung sa lugar na ito, Panginoon, ay may papunta pa ng mga brothers and sisters, ingatan niyo rin po sila, naway walang balakid at hadlang sa kanilang pagpunta dito sa iyong iglesia. Patnubayan niyo nawa sila, Panginoon. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga brothers and sisters na yumuyuko sa iyong harapan at handang makinig ng iyong banal na salita, ay buksan niyo po ang kanilang spiritual na puso at ipaunawa niyo po sa kanila ang iyong banal na salita na nais niyo pong sabihin sa bawat isa. Ilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig ang salita na kailangan ko sa iyong harapan, Panginoon, at maibahagi ko lamang ang iyong banal na salita sa mga brothers and sisters. Muli, patnubayan niyo po kami sa oras na ito at gabayan niyo po kami, puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ho ni Mateo. Aklat ni Mateo, chapter 13. Aklat ni Mateo, chapter 13, verse 10 hanggang 17. Aklat ni Mateo, chapter 13, verse 10 hanggang 17. So mahaba po ito, kaya magsalit-salitan po tayo sa pagbabasa. So ako po muna, and then kayo po. So verse 10, lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Natutupad nga sa kanila ang
sa kanila ang propeta, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaías na nagsasabi, sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailanmay hindi makakaunawa, at sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailanmay hindi makakabatid. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat ang mga ito'y nakakakita, at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. So verse 10, basahin natin ito ng sama-sama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghahangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, at marinig ang inyong narinig, ngunit hindi nila ito narinig. Okay? So, nung simula po nung Friday hanggang kahapon, so nagkaroon po dito ng Balili High School recollection. So, marami po yung umattend ng recollection. So, inibitahan din po namin sila para po sa darating po na summer retreat. Kaya sana po ay bumalik ho sila sa summer retreat. So, naiasik man po yung salita ng Diyos sa kanila, pero marami man pong nakinig at marami man pong nakaunawa. Pero hindi natin alam kung sino po yung mga naligtas dahil yung Diyos lamang po ang nakakaalam. Pero patuloy natin silang isama po sa panalangin po natin na patuloy buksan ng Diyos yung puso nila at makapakinig ho ng salita ng Diyos at magamit din po sila. So tuloy-tuloy lamang po tayo sa evangelism, sa ganito pong gawain. So din sa panahon po natin ngayon, so lahat po ay nagtaasan na. Di ba? Yung gasolina ay mabilis pong nagtaas po sa panahon natin ngayon. So talagang malapit na po dumating ang Panginoong Jesucristo. Nakikita na ho natin yung mga kaguluhan sa panahon natin ngayon, at isa po yung sa tanda na ibinigay ho niya sa kanyang mga alagad. Kaya tayo po mga Kristiyano ay napakaswerte natin dahil hindi ito nangyayari dito sa bansa natin, kundi nangyayari ito sa ibang bansa. Pero sana, bago pa man dumating yung kapighatian sa mundong ito, at dahil dahan-dahan na ito nangyayari sa panahon natin ngayon, ay dapat maging matatag yung pagtitiwala natin sa Panginoon at maging matibay pa po yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil hindi natin alam na kung kailan talaga darating ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, maging handa kayo sa bawat panahon, sa bawat araw. So, yun po yung kailangan natin kung bakit nanatili tayo sa iglesia at kung bakit tayo ay patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil anytime, pwede po bumalik ang Panginoong Jesucristo. So nakikita na ho natin yung tanda sa panahon ho natin ngayon. Kaya yung nabasa ho natin, alam ho natin ito, na marami hong talinghaga na ipinangaral ang Panginoong Jesucristo dito po mismo sa chapter 13. Nung nakita niya po yung mga tao na sobrang dami na nakikinig ng kanyang salita, so gumamit po siya ng mga talinghagang salita upang ipakita sa mga tao yung kaluwalhatian ng langit. At doon po mismo ay makikita din po kung sino po talaga ang nakakaunawa at kung sino po talaga yung naghahanap ng katotohanan. Dahil yung talinghaga na ibinigay ho ng Panginoong Jesucristo sa kanila, kundi hindi lamang po yun sa physical, kundi yun po mismo ay spiritual na talinghaga para ho sa kanila. At ganoon din po sa atin, habang nakikinig ho tayo ng salita ng Diyos, yun po mismo ay inihasik ng Diyos sa puso natin. No? Kaya tayo po mismo ay yung binhi na inihasik ng Diyos sa puso natin, yun po mismo yung kaligtasan, ay dapat panatilihin natin na lumago yung itong binhi na nasa puso natin. Huwag natin hayaan na ito po mismo ay mamatay
o yun, ito po mismo ay maging isang payat na puno na umusbong sa puso ho natin. Kundi bagkus na dapat ay patuloy ho natin itong palaguin. No? Kaya yung title ng sermon ngayon, mapalad ang inyong mata sapagkat ito'y nakakakita at ang mga tainga sapagkat nakakarinig. So mapalad tayo, bakit? Dahil narinig natin yung salita ng Diyos. Mapalad tayo kasi pinapakita sa atin ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian at pagmamahal niya po sa atin lahat. Mapalad tayo dahil tayo po mismo ay makakasama niya sa kaharian niya sa langit. Mapalad tayo kasi niligtas tayo ng Diyos mula sa kapahamakan sa lahat ng ating mga pagkakamali at kasalanan sa harapan ho ng Diyos. Kaya yung mensahe ng Panginoong Jesucristo para ho sa atin lahat, ito po mismo ay espiritual na kalagayan sa harapan ho ng Diyos. Kaya yung Panginoong Jesucristo, nung nangaral ho siya sa pangpang, no? Sa pangpang ay nakita niya po yung mga tao na sobrang dami, pero siya po mismo ay sumakayo sa bangka at doon po siya mismo nag-start na mangaral patungkol sa mga talinghaga. Kaya doon po pinapakita ho ng Panginoong Jesucristo sa mga tao kung sino ba talaga yung makakaunawa nito at kung sino ba talaga yung nais na maligtas at kung sino ba talaga yung karapat-dapat sa langit. No? Handa po ba kayo na mapunta ho sa langit? Karapat-dapat po ba tayo na mapunta sa langit? Karapat-dapat tayo mapunta sa langit kasi minahal tayo ng Diyos. Kasi kung hindi tayo karapat-dapat na mapunta sa langit, wala tayo dito ngayon. No? Wala tayo dito ngayon. Kaya namatay ang Panginoong Jesucristo para ho yun sa kaluwalhatian at para ho yun na makasama niya ho tayo sa langit. Kaya patuloy po ninyong buksan yung inyong spiritual na mata. Hindi po yung physical ho na mata, kundi spiritual na mata. Ito po yung mata na nasa puso ho natin na dapat patuloy ho itong makinig at patuloy ho itong buksan. Kaya sabi dito sa verse 16, ngunit mapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. So, marami hong mga pag-uusig, marami hong mga nararanasan ng Panginoong Jesucristo at yung kanyang mga apostol na nangangaral din po sila. No? Nangangaral din po sila, pero marami yung mga tao, sarado ho yung kanilang pandinig, sarado ho yung kanilang mata. Kaya hindi nila nauunawaan yung bawat salita na binibigkas ho ng Panginoong Jesucristo at ng dating mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano ho ang nangyari sa kanila? Naging bulag sila sa kaharian ng Diyos. Naging bulag sila sa salita ng Diyos. Kaya tayo noon ay binulag tayo ng sanlibutan ito. Binulag tayo ng sanlibutan ito, binulag tayo ng dyablo. Kaya nung dumating sa atin, yung salita ng Diyos habang nakikinig tayo ng mga Bible seminar, so doon po mismo ay binuksan ng Diyos yung puso natin, yung spiritual na puso natin, at spiritual na pandinig. So, kaya marami tayong experience sa pangangaral ng salita ng Diyos. Habang tayo po mismo ay nagba-Bible seminar, so maraming nakikinig, pero sarado po yung spiritual na mata nila. Sarado yung kanilang pandinig. Present man yung kanilang physical na katawan, pero yung isip nila at yung kanilang pandinig at yung kanilang mata, so napakalayo. Napakalayo ho sa salita ho ng Diyos. Kaya mapalad tayo dahil binuksan ng Diyos yung spiritual na mata natin at hindi pa natin nakikita yung langit, pero pinaparamdam sa atin ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito at makasama niya tayo sa kaharian niya sa langit. Kaya sa verse 10, sabi ho dito, lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? No? Kaya ang Panginoong Jesucristo, marami ho siyang makapangyarihang pisikal na ginawa sa panahon niya. No? Bumuhay ho siya ng mga patay, nagpagaling ho siya ng mga may sakit,
Pero yun lamang po ang nakikita ng mga tao. Pero kapag nangangaral na ho ang Panginoong Kristo, sarado ho yung kanilang espiritual na mata at espiritual na puso. Kaya doon po mismo, gumamit ang Panginoong Kristo ng isang talinghaga kung talagang nauunawaan nila yung salita na kanyang sinasabi para sa lahat ng mga tao. Kaya dito sa verse 11, sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. No? Marami hong mga tao noon na nakikinig, ngunit hindi nila nauunawaan. Hindi nila nauunawaan. Bakit narito ho tayo sa church ngayon? Dahil gusto natin malaman pa yung kaluwalhatian ng Diyos. Gusto natin malaman pa kung ano yung nais ng Diyos para sa atin lahat. Kaya patuloy ho, binubuksan ng Diyos yung spiritual na mata ng puso ho natin. Bakit? Nung bago pa ho ihasik ng Diyos sa puso natin yung kanyang salita, puro pa po ito kasalanan. May natitira pa ang kasalanan sa puso natin. Marami pa pong mga past na nangyayari dyan sa puso natin, na ang binhi na yon dapat lumago ho sa puso natin, yung salita ng Diyos. Di ba ho? Halimbawa, ito po mismo yung bote, kapag nilagyan ko po ito ng toyo, so halimbawa, yung bote na ito po mismo yung puso natin. Kapag nilagyan ko ito ng toyo, yung toyo na yon ay kulay itim. Di ba ho? Kasalanan natin na nasa puso natin. Kaya sabi ng Diyos, manatili kayo at makinig kayo ng kanyang salita. So habang nakikinig tayo ng salita, so doon po mismo, dapat pumasok sa puso natin at dahan-dahan nililinis ho ng Diyos. Alam natin na yung tubig ay larawan ho yun ng salita ho ng Diyos. Kapag may isang gripo ho dito at sinahod ko ho ito at tuloy-tuloy ho yung andar, ano ho mangyayari sa buti? Mapupuno ho ito. Di ba? And then, ano ang nangyari? Dahan-dahan lalabas po yung toyo at papalit ho yung malinis na tubig. Ganon sa puso natin. Ang puso natin bago tayo naligtas ay punong-puno ng mga kasalanan. Punong-puno ng mga karumal-dumal sa puso natin. Kaya nanatili tayo sa church para sa salita ng Diyos. Para ano po? Mapalitan ho ito ng salita ng Diyos sa puso natin. At dandahan ito nililinis ho ng Diyos. Dandahan, nililinis po ito ng Diyos. Kaya yung talinghaga na ibinigay ho ng Panginoong Kristo doon sa mga tao, so doon po mismo, nakikita ng Panginoong Kristo kung sino ba talaga ang nakakaunawa ng kanyang salita. Ang pangangaral ng Panginoong Kristo patungkol sa langit. Pero nangangaral din ang Panginoong Kristo patungkol din po sa kapighatian sa impyerno, na maiwasan ng lahat ng mga tao na hindi po dapat mapunta doon sa impyerno. Hindi dapat mapunta sa impyerno. Kaya dito sabi, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng langit. Napakaswerte natin. Kasi narinig natin ang kanyang salita. Ipinagkaloob sa lahat ng mga nakarinig at nakaunawa ng kaligtasan yung kaharian ng langit. Yung hiwaga ng langit at yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi dito, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Sino ito? Ito po mismo yung mga taong matigas pa yung puso. Hindi ipinagkaloob sa kanila dahil naging sakim pa sila sa kanilang sarili. Ayaw nila maniwala sa Diyos. Ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi sila nakakaunawa ng mensahe ng Diyos sa kanila. Kaya mapalad tayo, mga brothers and sisters. Kasi patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat tanggapin yung salita ng Diyos at manahan sa puso natin. Manahan sa puso natin. Kaya verse 13, dahil dito, nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. No? Kaya sabi dito ng Panginoong Kristo, kaya ako nagsalita ng mga talinghaga para ipaniwala sa kanila kung ano ang kaluwalhatian ng langit at kung ano ang mangyayari sa kanila kapag sila ay hindi maliligtas. Ipinagkaloob ito sa inyo dahil nakikita ninyo yung kaluwalhatian ng langit.
At ipinagkaloob ito sa inyo na ipinapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi dito, sarado yung puso nila. Sarado din po yung kanilang pandinig. Nakikita nila yung kapangyarihang gawa ng Panginoong Kristo, pero pagdating spiritually, sarado. Sarado yung kanilang pakikinig at yung kanilang pagtingin spiritually. Kaya kapag nagbabasa ho tayo ng Biblia, una-unawaan ninyo yung salita ng Diyos, ibig sabihin, mapalad kayo kasi patuloy binubuksan ng Diyos yung spiritual na mata ng ating puso. Kung nagbabasa tayo na hindi natin nauunawaan, ibig sabihin, sarado yung ating spiritual na mata sa salita ho ng Diyos. Kaya habang nanatili tayo sa church, habang nanatili tayo, so kailangan ay pagpipray ninyo lagi sa Panginoon na buksan yung spiritual na mata, hindi po yung physical na mata. Kasi ang spiritual na mata, ito yung mga bagay na hindi pa ho natin nalalaman patungkol sa Diyos. Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos, pinapakita niya ho sa atin lahat. Kaya ganoon po yung nangyari habang nangangaral ang Panginoong Kristo. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita at sa kanilang pagtingin ay hindi sila sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig. Naging bingi sila sa salita ng Diyos. So, di ba sa pangangaral natin ng salita ng Diyos sa mga Bible seminar, so marami hong nakikinig, pero malayo ho yung kanilang isip, yung kanilang pandinig, yung kanilang puso napakalayo. Na-experience po natin ito. Di ba? Na-experience po natin lahat ito. Ilan lamang po yung mga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya verse 15, sabi ho dito, sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at nakaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Ngayon sabi ho dito, dahil sa kasalanan at dahil sa mga maling nakagisnan, naging manhid ang kanilang puso. Bago ito, hindi ito tinuro sa amin noon. Hindi ito tinuro sa amin, pero bakit ganyan ang turo nyo sa amin? No? Ganon din po ang Panginoong Kristo. Tinuruan niya yung mga pari noon, yung mga iskriba noon, yung mga Fariseo noon, tinuruan niya. Pero, ano ang nangyari? Naging matigas sila. Nanindigan sila sa sarili nilang pangunawa. Hindi sila nanindigan doon po mismo sa salita ng Panginoong Kristo. Kaya nagtangka silang patayin ang Panginoong Kristo. Kaya sabi ho dito, naging manhid yung puso nila. Kaya ganoon din po sa panahon natin ngayon. Kahit ano po yung pangangaral natin ng salita ng Diyos, at nakinig sila, pero napakalayo. Bakit? Naging manhid na po yung puso nila dahil sa maling katuruan at maling nakagisnan. Naging manhid po yung puso nila. Bakit? Dahil hindi nila inalam ito yung salita ng Diyos. Ayaw nilang basahin. Gusto nila, sa sarili lamang nilang pamamaraan. Kaya ganoon din po yung mga Fariseo noon. Nagbabasa sila ng Biblia sa Old Testament, pero nung nangaral ang Panginoong Kristo patungkol sa kaharian ng langit, pero ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala. Naging manhid na po yung puso nila. Kaya bawat isa sa atin, sana, habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ay huwag maging manhid po yung puso natin. Para ho ito sa atin lahat. No? Huwag maging manhid yung puso natin. Kaya ganito ang nangyari sa kanila. Naging manhid na ang puso ng mga bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga. Mahirap nang makarinig. Bakit? Hindi ganyan ang turo sa amin. Bakit ganyan yung turo nyo sa amin? Yung past, present at yung future sin ay tubos na. Hindi ganyan. No? Naging manhid sila sa sarili nilang kaisipan at sa sarili nilang kinagisnan. Kaya sana, kung pinanghahawakan pa ng bawat isa dito, yung dating kinagisnan, mahirap po yan. So kailangan, tanggalin nyo na ho yan, yung dating kinagisnan. Huwag maging matigas po yung puso. Kaya dito, at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
No? Ipinikit nila yung kanilang mga mata. Ayaw talaga nilang makinig. Pero yung Panginoong Kristo ay tuloy-tuloy pa rin sa pangangaral. Pati rin po yung mga propeta noon, yung mga apostol noon. Tuloy-tuloy pa rin po sila sa kanilang pangangaral. Bakit? Para mabuksan po yung puso nila at pagalingin yung spiritual na mata at tainga. Kaya sabi dito, baka ang kanilang mga matay makakakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang kanilang puso at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Di ba? Kaya tayo po mismo, hindi tayo tumitigil sa pangangaral. Kahit pa ulit-ulit na sinasabi natin sa kanila, may Bible seminar, makinig kayo ng salita ng Diyos, kahit nag-street evangelism, kahit pa ulit-ulit, so hindi tayo titigil hanggat hindi ho nabubuksan yung puso nila. Lalo-lalo na kapag itong summer retreat, di ba? Napakinggan na natin yung salita ng Diyos. Paulit-ulit lang din yung mga Bible seminar, paulit-ulit lang din yung mensahe. Para sa atin, reminders po ito sa atin. Para ilayo tayo sa sanlibutan. Dahil nakikita na natin yung mga signs of the last day sa panahon natin ngayon. Kaya ganun po yung patuloy na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Yung Diyos po yung bahalaw sa kanila. Kaya sabi, baka ang kanilang mga matay makakakita. Di ba ho? Hindi ho natin hawak yung kanilang mata. Hindi natin hawak yung kanilang tainga. Kundi sila po mismo, kung yung puso nila ay handa sa pakikinig ng salita ng Diyos, maaari buksan. Magbukas sa kanila yung salita ng Diyos at maunawaan nila ito. Kaya muli ko pong babasahin, baka ang kanilang mga matay makakita at makakarinig, ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagagalingin. No? Sila'y aking pagagalingin. Kaya verse 16, basahin po natin, verse 16. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Okay? So, mapalad tayo dahil ito po mismo ay yung mata natin nakakita, spiritual. Yung tainga natin nakakarinig, spiritual. Para sa salita ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, alam natin, no, kung mababasa natin yung mga talinghaga, minsan mahirap intindihin. Pero kapag lumipat kayo sa kay aklat ni Marcos, sa aklat ni Lucas, so doon po mismo, dahan-dahan, nakikita natin yung talinghaga dito sa Mateo. Kung ano ang meaning po ng bawat talinghaga na ibinahagi ho ng Panginoong Hesukristo. Una, mahirap intindihin. Pero kapag nababasa natin yung aklat ni Marcos at saka ni Lucas, so doon po mismo, dahan-dahan natin itong naintindihan. Kaya verse 18, sabi dito, pakinggan ninyo ang talinghaga ng mga hasik. No, pakinggan ninyo ang talinghaga ng mga hasik. So, ito po mismo ay salita ng Panginoong Hesukristo. Salita ng Diyos. Kaya bawat salita niya ay malalim. Bawat salita niya ay napakatalinghaga sa pandinig natin. Napakahiwaga sa pandinig natin. Kaya ang bawat nakikinig ay mag-ingat tayo sa bawat pakikinig ho natin. No? Mag-ingat tayo sa bawat pakikinig, mag-ingat tayo sa bawat binabasa natin. Kasi sa bawat binabasa natin, minsan, mali na yung ating iniisip. Mali na yung ating pangunawa. Mali na yung ating pagkakaintindi. Kaya mag-ingat ho tayo sa mga ganong pag-iisip ho natin. No? Kaya, alam natin, yung talinghaga ng isang mga hasik. Di ba? Yung isang mga hasik, so ito po mismo yung, kung ilalarawan natin, ito po mismo yung farmer, no? Yung magsasaka. Siya po mismo ay nag-aasik ng binhi. So, yung magsasakang ito po mismo ay, halimbawa, naglalarawan sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, may isang mga hasik ng salita ng Diyos. Kaya, verse 19, sabi dito, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naiyasik sa kanyang puso. Ito ang naiyasik sa tabing daan.
Kaya marami hong nakikinig ho ng Bible seminar, maraming nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dito, nakikita natin, ano nangyari? Na ihasik man sa puso nila yung salita ng Diyos. Pero hindi ho ito lumago, yung salita ng Diyos. Naging masaya sila. Una, naging masaya sila nung nalaman nila na sila ay ligtas na. Naging masaya sila, wala na silang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero bandang huli, sila po mismo ano nangyari? Hindi sila lumago. Hindi ho sila lumago sa pananampalataya at paniniwala nila. Kaya yung binhing ito sa Lucas chapter 8. So tingnan natin sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8, verse 11. So basahin po natin. Ngayon ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So sabi ho dito, ang inihasik, yung binhi, ito po mismo yung salita ng Diyos. Ano ho ang unang binhi na itinanim ng Diyos sa puso po ninyo? Ano po yung unang binhi na itinanim ng Diyos? Yun po mismo yung kaligtasan. Yung unang binhi na itinanim sa puso natin. Na dapat ito po mismo ay lumago yung binhing ito. No? Lumago yung binhing ito. Kaya verse 12, ang mga nasa tabing daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo. Dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat yung ingatan yung salita ng Diyos sa puso natin. Kaya marami yung mga tao nakinig na ng salita ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Dahil napakalayo yung puso nila at dahil naging matigas po yung puso nila, mabilis dumating po yung dyablo at inagaw yung salita ng Diyos. So tingnan natin yung farmer, yung magsasaka. Kapag sila po mismo ay nagsasaboy na ng binhi, ng palay, ano yung kanilang ginagawa? Binabantayan po nila itong mabuti. Kasi yung maya, yung mga ibon, ito po mismo ay kinakain ho nila. Di ba ho? Binabantayan nila kapag sila po mismo ay nagtatanim. Binabantayan po nila ito. Kaya ganoon din po, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, bantayan din po yung puso natin. Bantayan po yung puso natin. Kasi yung dyablo, yung bawat pakikinig mo, aagawin niya yung salita. Kaya halimbawa, paglabas mo dito, wala ka nang naaalala sa mga verses na pinapakita at nababasa natin. Wala ka nang naaalala sa sermon, o ano ba yung reflection ko sa sermon. Kasi bakit? Inagaw na ho ng dyablo. Inagaw na po ng dyablo. Kaya mag-ingat ho sa bawat pakikinig. Kaya sabi dito, ang mga nasa tabing daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya ganoon ho ang nangyayari sa mga tao sa panahon natin ngayon. Bakit? Bakit maraming tao na hindi sila nananatili sa church pagkatapos ho ng pakikinig ng salita ng Diyos? Ano ho yung experience po ninyo? Sabi nila, ligtas na ako. Naunawaan ko na. Di ba ganun po yung kanilang sinasabi? Hindi sinasabi nila, salamat po. Marami akong nalalaman. Ganun lang. Pero pagdating ng Sunday, wala na. Wala na. Pagdating ho ng Sunday. Kasi ang iniisip nila, pag Bible seminar at yung salita ng Diyos, knowledge lang. Pero hindi bumaba sa puso nila. Ganun po yung kaisipan nila. And then, nakikinig ngunit, ang puso nila ay malayo sa salita ng Diyos. Sobrang napakalayo. Present physically, pero yung kanilang puso, malayo. So, ibig sabihin, hindi nila sinasapuso yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi nila sinasapuso. And then, ayaw maniwala sa ginawa ng Diyos. Ayaw nila maniwala sa ginawa ng Diyos. Di ba? So, alam natin sa gospel session, yung past, present, at saka yung future sin. Yung future sin, lahat yun ay tinubos na. Pero anong sabi nila? Maraming mga tao sinasabi ho nila,
Imposible. Yung future sin ko, tubos na. Napaka-imposible. Di ba ho? Ayaw nilang maniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na yung walang hanggang katubusan. Ayaw nilang maniwala. Kaya naging matigas at manhid pa rin yung puso nila. Dahil yung dyablo, bawat salita na napakikinggan ay inaagaw ito. Inaagaw ito. Kaya, and then, sarado ang spiritual na mata. Ibig sabihin, mata po mismo ng puso ay sarado sa kanila. Yung tainga ng puso nila ay napakasarado para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, kamusta ho yung mga invitees na imbitahan natin sa Bible Seminar? Di ba? Sila po mismo nakikinig. Pero, kapag nakikita namin sa harapan kung sino ba talaga ang nakikinig at kung sino yung hindi, malayo yung kanilang iniisip. Malayo yung kanilang pagtingin. Hindi sila mapalagay sa kanilang sarili. And then, bored na bored sila. Di ba ho? Na-experience po ba ninyo ito? At napapansin po ninyo? Ganun po ang nangyari. Bakit? Hindi sila sanay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sila sanay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, after ng Bible Seminar, marami po yung hindi nanunumbalik sa Diyos. Dahil naging manhid at matigas ho yung puso nila. Pangalawa, yung naihasik ko sa batuhan. So tingnan natin, Mateo, balik ko tayo. Mateo chapter 13. Chapter 13, verse 20 hanggang 21. Mateo chapter 13, verse 20 hanggang 21. Sabi ko dito, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Gayunmay, hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita ay agad siyang natitisod. So ibig sabihin, sabi ho dito, yung salita ng Diyos ay naihasik sa batuhan. Nagalak siya. Meron siyang kagalakan. Masaya siya. Nakarinig siya ng salita ng Diyos. Pero, umaatin na siya sa church. Dahil linanamnam niya yung kanyang kaligtasan. Pero nung dumating ho yung pag-uusig, kapighatian na nangyari sa buhay niya, agad siyang nawala. Agad siyang nawala. Bakit? Dahil hindi niya talaga sinasabuhay o sinasapuso yung salita ng Diyos. Kasi ang isip niya, sabi niya, sa dati kong inahatinan, hindi ko nararanasan yung pag-uusig, hindi ko nararanasan yung paghihirap, wala akong problema. Pero nung dumating ako sa church, bakit maraming mga pagsubok na nangyari sa buhay ko? Maraming mga pag-uusig, inuusig ako ng mga mahal ko sa buhay, inuusig ako ng aking pamilya. Bakit ganon? Dahil hindi talaga bumabas sa puso niya. Kaya sa sandaling panahon, agad siyang nawala. Kaya sabi dito, hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumagal, at kapag dumating ang kapighatian at pag-uusig dahil sa salita, ay agad siyang natisod. Ganun po ang nangyayari sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Agad siyang natisod, agad siyang nawala. Kasi, iba yung kanyang pagkaunawa. Akala niya yung kaligtasan ay maging mayaman siya sa sanlibutan o maging maayos so yung kanyang buhay. Hindi po. Yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos ay hindi ho para sa pisikal, kundi para ho sa espiritual. Sa mundong ito, marami pa pong mga kahirapan na mangyayari dito sa mundong ito. Tandaan ho natin yan. Kaya yung mga nangyayari na sa mga Middle East, di ba? Doon po mismo ay hirap na hirap sila dahil sa mga gera na nangyayari, sa mga kapighatian na nangyayari. Pero bantayan natin yung ating Kristiyanong pamumuhay. Bantayan natin yung ating pananampalataya. Na dapat, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Kaya ganito ho nangyayari sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil naging manhid pa yung puso nila at naging matigas pa yung puso nila. Verse 22, ito po patungkol po sa tinikan.
Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. So ang isang binhi, napahasik ko sa isang tinikan. And then, hindi na po siya lumago. No? Dahil sa ano? Dahil po mismo sa kabalisahan ng sanlibutan. Pansinin natin yung sanlibutan natin ngayon. Marami hong kabalisahan na nangyayari sa atin ngayon. Kahit Kristiyano man, marami rin po naranasang kabalisahan sa kanyang buhay. Tama ho ba ito? Di ba marami rin kabalisahan? Kristiyano man, hindi man Kristiyano, merong kabalisahan na nangyayari sa buhay natin. Pero, ano ang nangyayari dahil sa kabalisahan ito? Hindi siya lumago. Pero dapat sa isang Kristiyano, kahit may kabalisahan sa buhay, dapat mag-stay at patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos para lumago ho ito dahan-dahan at mamatay ho ito yung tinik na nasa puso ho natin. Mamatay yung tinik na ito. Kaya sabi ho dito, ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakal sa salita at iyon ay nagiging walang kabuluhan. Naging walang kabuluhan yung kaligtasan para sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa Marcos, tingnan natin, Marcos chapter 4. Marcos chapter 4. Verse 18 hanggang 19. Verse 18 hanggang 19. So basahin po natin. Ang iba ay napahasik sa tinikan, ang mga ito ay nakinig ng salita, ngunit ang mga alalahanin sa sanlibutan, ang pag-akit ng mga kayamanan, at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita at ito'y hindi nakapamunga. So ano ang sabi dito? Ang iba ay napahasik ko sa tinikan. Ang salita ng Diyos, dahil sa alalahanin sa buhay at dahil sa pang-akit ng kayamanan ng sanlibutan, sinakal ito. Ano ang nasa puso niya? Ito na lang, maging mayaman na lang ako. Ito na lang, maging asinso ako sa buhay. So, hindi ho tinuturo sa atin ng Diyos na bawal maging mayaman, bawal maging asinso sa buhay. Pero ang matinding kasalanan, kapag tumalikod ka sa Diyos. Kapag hinahayaan mo yung salita ng Diyos at yung iyong Kristiyanong pamumuhay. Kaya pinapaalalahanan ho sa atin ng Diyos yung salitang ito. Na dapat, kahit anong mangyari, yung Christian life natin ay hindi natin pababayaan at yung relasyon natin ay hindi natin pababayaan. Kaya sabi dito, lahat ng mga alalahanin dito sa sanlibutan ay mapang-akit para ho sa laman, para ho sa physical, hindi ho sa spiritual. Kaya ito ho nangyari ho sa kanila. Kaya yung salita ng Diyos, sinakal yung salita ng Diyos. Sinakal ng mga alalahanin, sinakal ng mga kayamanan, sinakal ng mga pagnanasa ng sanlibutan. Kaya ganun ho, yun nangyayari. Kaya bawat Kristiyano, dapat mag-ingat ho tayo. Na dapat, ito pala ang nais ng Diyos. Dapat magpatuloy pala ako sa kanyang salita. Magpatuloy pala ako sa pakikinig ng kanyang salita. Magpatuloy dapat yung relasyon ko sa Panginoon kahit anong mangyari sa buhay ko. Kaya bakit marami ho naghihirap sa labas? Tapos mahirap na, ayaw pa lumapit to sa Diyos. Marami ng problema, ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, sarili nilang kagustuhan ang sinusunod nila. Ayaw nila magtiwala sa Panginoon. Kaya tayo, bawat isa sa atin, kung ano man mangyayari sa buhay, kahit may mga problema, may mga kapaghatian na nangyari, huwag ninyong putulin yung relasyon ninyo sa Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin dapat yung relasyon sa Panginoon. Kaya yung tatlong ito, hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya. Agad silang umalis sa church. Agad silang umalis sa church. Bakit? Hindi nila tinanggap ng lubusan yung salita ng Diyos. Hindi nila tinanggap. Kaya yung mabuting lupa, sa
Mateo chapter 13, balik ko tayo. Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, verse 23. So basahin po natin verse 23. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siya talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. So sabi ho dito, ang isang binhi napahasik ko sa mabuting lupa. No? Napahasik ko sa mabuting lupa. And then, lumago ho ito ng maayos. So tingnan natin yung magsasaka o yung farmer. Bago sila magtanim, ano ang nangyayari? Ano ang kanilang ginagawa? Binubungkal nila yung lupa, tinatanggalan nila ng damo, tinatanggalan nila ng bato, para yung binhi na ihasik nila, maging maayos po yung tubo. Maging maayos po yung tubo. Kaya yung bawat nakikinig ng salita ng Diyos, ganun din po yung ginagawa ng Diyos. Binubungkal niya yung puso natin ng kanyang salita. Minsan masakit, minsan masarap tanggapin. Di ba? Ibig sabihin, binubungkal ng Diyos yung mga tinikan, yung mga bato sa puso natin, at nilalago niya, pinapalago niya yung binhi na itinanim niya sa puso natin. Kaya habang nasa church, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Binubungkal niya at tinataniman niya at pinapalago niya yung salita ng Diyos sa puso natin. Kaya sabi dito, kapag nananatili ka sa salita ng Diyos, lalago ka sa pananampalataya. Lalago ka at mamumunga ka. So sabi ho dito, ang iba, 30. Di ba? So sa isang butil, sa isang puno ho ng palay, hindi ho pare-parehas yung bilang ng bunga. Di ba? Hindi pare-parehas ang hitik ng bunga ng isang palay. May kaunti, pero marami. Di ba? Ganon din po sa Kristiyanong pamumuhay natin. Kapag tayo po mismo ay namumunga, minsan 30, yung iba naman ay 100, tapos yung iba naman ay 60. So, ganon po yung Kristiyanong pamumuhay natin. Hindi o agad-agad, pero may panahon. No? May panahon para sa atin lahat. Maaari sinusubok tayo ng Diyos kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Pero, hindi tayo sinusubok nang hindi natin makakaya. Kundi, makakaya natin ito. Hindi ho nagbibigay ng Diyos na matitisod tayo ng lubusan. Hindi yun inahayaan ng Diyos na mangyari ho sa atin lahat. Swerte tayo dahil nangyayari ho sa buhay natin yun. Dahil lumalapit tayo at tumatawag tayo sa Diyos. Kaya ganito ang nangyayari sa mabuting lupa. Kaya sabi, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito. Sa bawat salita ng Diyos, para ho sa atin lahat, dapat unawain, dapat intindihin. Kasi yung salita ng Diyos minsan masakit. Tama ho ba? Minsan masakit yung salita ng Diyos. Pero dapat unawain, para ito sa atin, para lumago tayo, para basagin yung matigas na puso, yung matinik na puso, yung batong puso, dapat basagin. Kaya yun, binubungkal ng Diyos yung puso natin. Kaya doon, sabi ho dito, napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Unawain yung lahat ng mga napapakinggan ng salita ng Diyos, na siya talagang namumunga. Kapag nakikinig ng salita ng Diyos at tinatanggap ito, siya ang lumalago. May mga nauuna, pero mahina pa rin yung pananampalataya. Bakit? Dahil hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. May mga bago, pero mabilis to sila lumago. Bakit? Handa silang tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya mabilis to sila lumago at mabilis to sila mamunga. Kasi handa sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya bawat isa dapat humanda sa salita ng Diyos. Bago pumunta ng church, dapat mag-pray ng mabuti. Pagdating sa church, dapat mag-pray ng time team na dapat handa tanggapin yung salita ng Diyos. Handa tanggapin yung salita ng Diyos. Kaya ganoon na tayo, mga Kristiyano. No? Para lumago ho yung Kristiyano pamumuhay natin. Kaya Lucas chapter 8,
Lucas chapter 8. Lucas chapter 8, verse 15. Basahin po natin. Verse 15. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila ang pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. So sabi ho dito, ang binhi ay nahulog, naiyasik sa mabuting puso at iniingatan yung salita ng Diyos. Kaya dito, kapag iniingatan at tinatanggap yung salita ng Diyos, anong sabi dito? Nagbubunga na mayroon pong pagtsatsaga. Kasi sa buhay Kristiyano natin, maraming kapighatian, maraming mga problema, maraming kahirapan, pero iniingatan yung salita ng Diyos. Nandoon pa rin yung tiwala niya sa Diyos. Kaya siya Kaya siya lumalago. Tinatanggap niya lahat. Kahit anong mangyari sa buhay ko. Kahit nahihirapan ako, Lord, sa iyo pa rin ako magtitiwala. Kahit may problema ako, Lord, umaasa ako sa iyo na malampasan ko ang lahat ng ito. Kasi tanggap niya lahat. Kaya siya lumalago sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi, ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtsatsaga. Hindi ganun kadali yung Kristiyanong pamumuhay natin. Tama ba? Hindi ganun kadali yung Kristiyanong pamumuhay natin. Hindi kagaya sa dati nating buhay. Sa dati nating buhay, magagawa natin yung kagustuhan natin. Magagawa natin kung saan tayo gustong pumunta. Pero nung naging Kristiyano tayo, ano ang nangyari? Kaya sabi ng Diyos, manatili kayo at makinig na Kanya ng aking salita. Di ba? Marami yung mga gawain. Sabi ng Diyos. Marami yung mga gawain. Yun yung ginagawa ng Diyos sa atin lahat. Kaysa sa dati nating pamumuhay. Sa dati nating pamumuhay, sarili lamang po yung nasusunod. Pero nung naging Kristiyano tayo, sino na po dapat masunod? Sarili pa rin po ba? Hindi po sarili, kundi yung Diyos po ang masunod sa buhay natin. Siya po dapat ang masunod dahil siya po ang may hawak sa atin ngayon. Dahil ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya alam ko po na itong verse na ito memorize po ninyo, pero buksan natin lahat sa 1 Pedro, chapter 2, verse 2. 1 Pedro, chapter 2, verse 2. 1 Pedro, chapter 2, verse 2. So, kung nariyan na, basahin po natin. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan ito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya sabi dito, mithihin ninyo ang salita ng Diyos. Ito po mismo yung salita ng Diyos, mithiin natin. Kagaya ho ng isang sanggol, kapag siya po mismo ay gutom na gutom, ano ho yung kanyang hinahanap? Kanin? Kanin ang kanyang hinahanap. Tinapay? Gatas. Minimitihin niya yung gatas. Nananawa po ba siya sa gatas? Hindi po siya nagsasawa sa gatas. Di ba hanggang siya ay lumaki at lumago. Simula na siya ay pagkasilang hanggang siya ay magkaroon ng tamang pag-iisip at hanggang sa maputol na doon po sa gatas. Hindi siya nananawa. Ay mama, bakit araw-araw gatas na lang? Gusto ko Jollibee naman. Gusto ko King Burger naman. Gusto ko Starbucks naman. Ayaw ko na niyan laging gatas na lang, paulit-ulit na ang gatas. Nagrereklamo po ba siya? Hindi ho siya nagrereklamo. Di ba ho? Ganon din po yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, noon, ngayon, magpakailanman, yun pa rin. Kaya dapat mithiin natin ito palagi, yung salita ng Diyos. Kaya sabi dito, mithiin ninyo ang salita ng Diyos na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Lumago tayo sa pananampalataya. Lumago tayo sa ating kaligtasan. Hindi sapat na
ligtas na ako. Kundi patuloy pa rin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa 2 Pedro, chapter 3, 2 Pedro, chapter 3, Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Verse 18, basahin din po natin. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So sabi dito, lumago kayo sa biyaya, sa kaligtasan natin, na natanggap natin sa Panginoong Jesucristo. At lumago tayo sa pagkakilala sa ating tagapagligtas. Hindi lamang ho sapat na nakilala natin ang Panginoong Jesucristo na siya'y namatay at nagdanak ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kundi, makilala pa natin kung ano yung plano ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Bakit hindi niya pa tayo kinuha nung tayo ay ligtas? Dahil may plano siya para ho sa atin lahat. Kung lahat tayo ay ligtas, kinuha na ng Panginoong Jesucristo, paano naman po yung iba? Sino ang mangaral? Sino ho ang maliligtas pa kapag tayo po mismo ay kinuha na during naunawaan natin yung kaligtasan na yon? Di ba ho? Ibig sabihin, may purpose pa kung bakit tayo nabubuhay dito. Hindi lamang tayo nabubuhay sa mundong ito na para lamang ho sa physical, kundi sa kalwalhatian para ho sa Diyos. Hindi lamang po ganon. Kaya napakaswerte natin dahil milyon-milyon na po yung tao dito sa Pilipinas, pero isa ka po doon sa pinagkakatiwalaan at minahal ng Diyos. Lahat man ay minahal ng Diyos, pero isa ka po doon sa lumambot yung puso na naghahanap talaga ng pagmamahal ng Diyos. Kaya marami hong mga tao, hindi nila alam yung pag-ibig ho ng Diyos. Pero tayo, isa tayo doon. Napakaswerte natin. Mapalad tayo dahil binuksan ng Diyos yung spiritual na mata natin. Sa unang Korinto, chapter 10. Unang Korinto chapter 10, verse 31. Unang Korinto chapter 10, verse 31. So sabi ko dito, kaya kung kayo naman ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng kaluwalhatian ng Diyos. So sabi dito, kahit busy tayo sa buhay natin, kahit may mga problema tayo sa buhay natin, kahit inuusig tayo sa buhay natin, sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng kaluwalhatian ng Diyos. So, sa darating ho na summer retreat, no? Maging busy ho tayo. Martial, cleaning, cooking. So, naging busy tayo. Pero, alam ng Diyos na gagawin ninyo yung best na makakaya ho ninyo. No? Kahit busy tayo sa mga physical, pero spiritually, dapat ay ito po yung mahalaga sa harapan ho ng Panginoon. No? Dumalo tayo lahat sa summer retreat. Gawin natin kahit busy tayo. No? Kaya sabi dito, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Gawin natin lahat. Kaya verse 32, sabi dito, basahin din po natin, verse 32, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Grego sa Iglesia ng Diyos. Sabi ho dito, huwag kayong maging katitisuran para sa mananampalataya, para sa mga kapatiran, para sa Iglesia ng Diyos. Kaya sabi dito, huwag tayong maging katitisuran sa Iglesia ng Diyos. Kaya ingatan natin yung bawat isa. No? Lalo-lalo na kapag busy tayo sa church. Di ba kapag busy tayo, kamusta po yung aura ninyo? Kapag busy? Kamusta po yung aura? Lumalabas yung dati? Dapat itago yung dati. Di ba?
parang pagong, no? Pag lumabas yung ulo, ibig sabihin wala yung kalaban. Pero pag nandiyan yung kalaban, nagtatago. No? Kaya mag-ingat tayo na ang bawat isa ay dapat ingatan, magmahalan kapag ito pong darating na summer retreat. So, hindi dapat katitisuran. No? Kundi bagus na niluluwalhati lahat ng gawain para ho sa Panginoon. Napakahalaga ito sa atin. Kasi tinuturo sa atin ng Diyos na sana sa sarili ko wala akong matisod. Sinasama niyo po ba sa prayer po ninyo? Na sana sa sarili ko, sa pamamagitan ko, wala akong matisod. Kung mayroon man akong salita na hindi maganda sa aking kapwa, sa aking mga kapatid, so sana ay ipaunawa ng Diyos sa kanila na buksan ng Diyos yung spiritual na mata nila at marunong sila magpakumbaba sa sarili. Kaya ganun sa bawat isa, kapag busy tayo at maraming gawain, so minsan umiinit yung ulo. Kaya pakiusap, huwag maging mainit po yung ulo. Nandoon pa rin yung pagmamahal. No? Lahat naman tayo busy. Lahat kayo busy. No? Hindi ho pairalin yung dating pagkatao, kundi stay pa rin sa salita ng Diyos. No? Stay pa rin sa salita ng Diyos. Hindi pa ho tayo perfecto. No? Nagkakamali pa. Intindihin natin yung bawat isa. Kaya sabi dito, huwag kayong maging katitisuran para sa iglesia ng Diyos. Para sa iglesia ng Diyos. Verse 32, verse 33, basahin din po natin. Kung paano sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Di ba? Sabi ho dito, sabi ho ni Apostol Pablo, paano sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, para makapagliligtas ako. Ayaw ni Apostol Pablo na sa pamamagitan niya magkaroon siya ng katitisuran. Ganon din po sa atin. Sa pamamagitan natin, hindi ako dapat katitisuran. Kaya sabi dito, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila ay maligtas. Marami hong makikinig ng salita ng Diyos. So maaari makaka-encounter tayo ng hindi pa pala mananampalataya, hindi pa pala ligtas, pero tinatarayan na natin, sinasapladuhan na natin. Di ba? Pero doon, ano hong mangyayari? So sila ay matitisod na kaagad. No? Lalo-lalo na sa pamumuhay Kristiyano natin, dito, sa bawat isa sa atin. So dapat, maging ganito tayo. Intindihin natin yung bawat isa. Intindihin natin yung bawat isa. Hindi man tayo perfecto, pero palawakin natin yung pangunawa natin. Palawakin natin yung kaisipan natin. Buksan natin palagi yung spiritual na mata. At buksan natin palagi yung spiritual na tainga. No? Wag natin panatilihin dyan yung bato, tinik na nasa puso natin. No? Yan po mismo ay ikasisira ng relasyon ng bawat isa. No? Kaya kailangan manatili sa salita ng Diyos at lumago tayo sa pananampalataya. Kaya tingnan natin, so ito po mismo ay napakahalaga sa atin. No, napakahalaga ho ito sa atin. Alalahanin natin ito. Alam ko po na nabasa na po ninyo ito sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 3 hanggang 12. So babasahin ko po, sundan nyo lamang. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mapapalad kayo at magsaya. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propita na una sa inyo. So sabi ho dito, mapalad tayo kung ang lahat ng ito ay nararanasan nito sa buhay Kristiyano ho natin. Mapalad tayo kahit isa dito ay nararanasan natin sa buhay Kristiyano ho natin. Bakit ho? Dala-dala kasi natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ano sabi ho dito sa verse 11? Sabi dito, mapapalad kayo sapagkat kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sa simula ho sa verse 3 hanggang 12, mapapalad tayo kung yung bawat isa dito sa talatang ito ay nararanasan natin. Sabi ng Panginoon Hesukristo, mapalad kayo. Mapalad kayo. Pero kung sa dati nating buhay at hindi natin nararanasan ito, hindi tayo mapalad kasi mapupunta tayo sa impyerno. Kung nararanasan natin ito, mapalad tayo dahil ito po mismo ang pinakita sa atin ng Diyos. Pinakita sa atin ito ng Diyos. Kaya, Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Verse 12. Santiago chapter 1 verse 12. So, basahin po natin. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Anong sabi dito? Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Kung simula po na ikaw ay naligtas, tapos marami kang pinagdadaanan ng mga pagsubok, sabi niya, magtiis kayo. Tiisin ninyo lahat. No, tiisin ninyo lahat. Bakit? Dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, ibig sabihin, minahal natin ang Diyos. Kung nangyayari ito sa atin, ibig sabihin, mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Kaya sabi niya, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapag naghihirap ka dahil sa Kristiyanong pamumuhay mo, mapalad ka dahil minahal mo ang Diyos. Minahal mo ang Diyos. Kahit busy ka at may mga problema ka, pero nagtiis ka dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mapalad ka. Mapalad ka. Pero maraming mga tao, hindi nila kayang tiisin yung ano ang nangyayari sa buhay nila. Maraming mga Kristiyano, bakit nawawala? Dahil hindi nila kayang tiisin yung mga pagsubok na nangyayari sa kanilang buhay. Dahil nagtitiwala pa rin sila sa sarili nilang kakayahan. Ayaw nila magtiwala sa Panginoon. Kaya kung ang lahat na nangyayari sa buhay mo at nananatili ka sa Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka. Kaya doon sa nabasa natin, sa Mateo chapter 5, verse 4, sabi ho doon, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila'y aaliwin. No? Mapapalad kung ikaw ay nahapis dito sa sanlibutan ito. Kaya sa Apokalipsis chapter 22, Apokalipsis chapter 22, verse 12. Verse 12 po, Apokalipsis chapter 22, verse 12. So basahin po natin. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ito po ay isiningit ko po dito
Dahil alam ko po lahat to kayo ay nagsasacrifice. Naglilinis, nagluluto, nagmamarsyal, at marami pa hong gawain na ibinibigay ng Diyos sa atin, dito po mismo sa kanyang iglesia. Lahat ng mga ginagawa natin ay hindi po ito walang kabuluhan. Kundi sa pagbabalik ko ng Panginoong Kristo, sabi niya, may dala akong gantimpala para sa inyo. Gagantihan ko lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Di ba? Yung mga nagluluto, martial, mga media team, or anumang mga ministries sa church na ginagawa ho ng bawat isa, sabi ng Panginoon, gagantihan ko lahat yan. Hindi yan mawawalang kabuluhan. Kagaya ho na nagtatrabaho tayo pisikal. Di ba? Nagtatrabaho tayo pisikal, binabayaran tayo. Di ba ho? Binabayaran tayo at nawawaldas natin ito. Pero patungkol naman sa spiritual na gawain, naiipon ito sa langit. Naiipon ito sa Diyos. Kaya sabi niya, lahat ng mga ginawa ninyo na kaluwalhatian at pagpapagod ninyo para sa akin, gagantihan ko ang lahat ng ito. Kaya wag ninyong baliwalain yung mga pagpapagod ninyo, wag ninyong wawalang bahala ang lahat ng ito. Kundi yung Diyos po mismo ay gagantihan niya yung bawat pagpapagod po ninyo. Di ba? Kahit nagkakasakit yung physical na katawan, pero sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Lahat ng ginagawa ninyo para sa akin, para sa mga naliligaw na kaluluwa, gagantihan ko lahat yan. Yun po yung pangako ho ng Diyos. Dapat, sampalatayanan ho natin yung pangako ng Diyos sa atin. Okay? So, balik ko tayo sa main verse natin. So, last verse po ito, para maalala ho natin. Sa Mateo, chapter 13, verse 16. Mateo, chapter 13, verse 16. So muli ho natin basahin. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. So mapalad tayong lahat dahil narinig natin yung salita ng Diyos sa araw na ito. Yung mensahe ng Diyos sa araw na ito na para sa atin, mapalad tayo. Pinaalam sa atin ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin at kung paano ho tayo palaguin yung binhi na inihasik ng Diyos sa puso natin. Kaya ingatan natin yung bawat salita na ito dahil yung dyablo ay inaagaw niya ho ito. Di ba? Inaagaw niya ho ito. Kaya mag-ingat tayo, baka paglabas ho natin, wala na kayong maaalala sa sermon. Wala na kayong maaalala ng verse na pinakita ko po sa inyo. Dapat alalahanin ninyo. No? Alalahanin po ninyo yung lahat ng bagay na pinaparating ho sa atin ng Panginoon. Kaya yung napag-aralan natin ngayon ay patungkol ho ito sa spiritual na bagay. Hindi ho sa physical, kundi more on spiritual ho ito, hindi physical. Okay? Dahil sa physical na pangangailangan natin, yung Diyos po yung bahala. Pero yung spiritual, yung Diyos pa rin ho yung bahala. Dahil ito ho mismo, hawak-hawak natin at nababasa natin lahat. Yung kanyang Biblia. Okay? So hanggang dito lamang, lahat tayo yumuko at manalangin. Banal at mapagmahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at maraming salamat po sa iyong banal na salita at naway patuloy niyo pong ipapaunawa po sa amin yung mga bagay na spiritual para sa paglago ng aming Kristiyanong pamumuhay sa iyong harapan at paglago ng aming pananampalataya. Panginoon, sa buong linggo na hindi ho muli kami magkasama-sama, ay ingatan niyo po kami at gabayan niyo po kami, patnubayan niyo po kami sa pang-araw-araw naming buhay, kahit saan man po kami magpunta. Palakasin niyo po yung bawat isa sa iyong iglesia at palakasin niyo po sila sa pamamagitan ho ng iyong banal na salita. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat sa pang-araw-araw naming pagkain na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, spiritual na pagkain na ibinigay niyo sa amin sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming